Tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa nagsisimula? Pasensya na. Ibalik ko sa'yo. Pasensya na. Akala ko hawak mo ng maayos. Okay ka lang? Ang relo mo? Ang relo kong ito ay galing sa auction. Binili ko. Biglang nasira. Pasensya na, Mr. He. Nahuli ako. Anong nangyari? Anong ginawa mo kay Mr. He? Nagkamali lang ako ng kaunti. Maliit na pagkakamali. Ang relo ng presidente hininyo nasira ko. Ikaw, ito. Ito ay Breguet Tourbillon. Limited edition sa buong mundo. Ngayon ang presyo sa merkado ay 30 million. Ano? 30 million? Eto lang, 30 million. Niloloko ka lang ba? Su Xiaomi. Sibakin ka na. Tagapamahala. Kailangan ko pang magbayad ng ospital para sa lola ko. Tumigil ka na sa kakapaliwanag. Mag-empake ka na at umalis agad. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka ba nakakita ng 36D? Marunong ka bang magluto? Oo naman, hindi lang pagluluto. Marunong din ako magtanim ng gulay, mag-alaga ng baboy, magigib ng dumi, at mag-abono. Tama na. Sapat na. Sumama ka na sa akin. Yes! Salamat, amo. Sobrang sipag ko. Magandang umaga, Mr. He. Ate. Naku, ang ganda-ganda mo naman. Ang laking bahay. Hoy, Mr. He. Ganyan din ang gamit ni Old Wang sa baryo namin pangbabad ng bawang para sa rayuma. May rayuma ka rin ba? Miss Su. Ito ay 80 de Lafitte. Bashar. Hindi ba expired na iyon? Hayaan niyo akong samahan kayo magpalit ng damit. Xido. Halika. Tingnan mo. Si Lola ay nakahanap na naman para sa'yo ng maraming dalaga. Bawat isa ay may birthmark na plum blossom. Tingnan mo. Birthmark. Buti na lang handa na ako. Gumamit ng pangulay na hindi matanggal. Halika rito sandali. Birthmark. Ang mayayaman, ang lala ng mga laro nila, pumipili ng asawa na may quality control pa. Kumpara sa amin, mas mahigpit pa sa pagpili ng biik. Kayo ba ang aalis? O isa-isa kong lalapitan? Tinakot mo pa sila. Shijo, tingnan mo ang sarili mo. Lola, ilan na ba itong batch na ito? Huwag ka nang maniwala sa mga kasinungalingang yin at yang na iyan. Ilang taon na, kahit ang doktor hindi malaman ang dahilan ng sakit ko, hindi malaman. Tiyak na wala ng paraan. Shijo, tingnan mo ang sarili mo. Makinig ka na lang kay Lola. Siya na, apo ko.
Mga dalaga sa lungsod, bakit sila nagpa-plum blossom sa katawan? Ang birthmark kong plum blossom sa dibdib, nagtitipid pa ako para ipatanggal. Nagtatamad ka pa ba? Ganyan ka ba? Magtatrabaho ka ba para bayaran ang utang mo? Wala. Ay, tingnan mo, ang kinis ng sahig. Ang ganda ng mukha ninyo ay nasasalamin dito. Ah, ang gwapo talaga. Ang daldal mo. Si Shijo pala ay ngumiti. Para bang namulaklak ang punong bakal. Hey, Shijo ngumiti ka ba kanina? Lola, wag po kayong mag-alala. Nasa isang bahay ako ngayon ng napakayamang may-ari. Magpagaling po kayo sa ospital. Kung magpapatuloy ito, mawawalan na ako ng pera pambayad sa ospital ni Lola. Lola, sino po ang hinahanap ninyo? Nasa bahay ba si Chijo? Si Hizong po. Baka kayo rin ay. Lolo, matanda na kayo. Bakit kayo nagtatrabaho dito? Sabi ko sa inyo, si Hizong ay hindi mabait na tao. Kahapon, nakadapa siya sa dibdib ng mga dalaga. Napakabastos! Sa totoo lang, siya ay. Buti na lang hindi niya alam. Sa dibdib ko ring may birthmark na bulaklak ng plum. Kung hindi, siguradong aabuso niya ako. Ano? Birthmark na bulaklak ng plum. Binibini, hubarin mo ang damit mo. Tingnan ko. Ano? Birthmark na bulaklak ng plum. Batang babae, hubarin mo ang damit mo. Tingnan ko. Ano? Ano ang gagawin mo? Ha? Pasensya. Hindi pa ako nakakita ng ganyang birthmark. Nagtataka ako. Matanda na ako. Loko-loko na. Hahaha. Pero hindi mo dapat hubarin ang damit ko. Batang babae, ang birthmark mong ito, natural ba ito? Oo naman. Sabi ng mga tao sa nayon namin, may ganito akong birthmark. Sa hinaharap, ito ay kapalaran na mayaman. Talaga? May kaibigan ako. Nag-aaral ng ganito. Ang iyong petsa ng kapanganakan at oras, sabihin mo sa akin. Papaalagaan ko siya para tulungan ka. Tingnan ng mabuti. Si. May papel po ba kayo? Meron. Ito po. Lolo? Ha? Yung noong nakaraang araw, aksidente. Ang relo ni Boss Ho na nagkakahalaga ng 30 milyon. Nabasag. Kapag nagkita kayo, pakitingnan niya para sa akin. Kailan ko kaya matatapos bayaran? Madali lang yan. May kilala akong nangungunang abogado. Pwedeng tulungan ka sa bagay na ito. Iayos. Tandaan mo, ang pinakamalaking opisina. Talaga? Ang bait ninyo. Alis na ako. Huwag kalimutan. Hulaan mo kung sino ang natagpuan ko. Blue cheese. Ano ito? Si Boss Ho na mayaman. Bakit kumakain pa ng bagay na amoy medyas? Ano? Siya nga. Tama, may pinasuri na ako. Naku, ang galing. Oy, sa wakas natagpuan na ang batang babae na may birthmark na bulaklak ng plum. Naku, Kain na. Lola, ilang balik na naman ngayon? hindi. Itong pasaway, ayaw sa matigas, gusto sa malambot,
kailangan kong gawin ang kabaliktaran. Hindi mo ba alam na nagda-diet ako? Ang dami mong luto. Anong ibig sabihin? Ah, Ha? Ako ang nag-utos sa kusina na maghanda. Hindi ko alam na nagda-diet ka. Tatay, kumakampi ang apo sa kanya. tutulungan kita. Kain na. Kung hindi, lalong mabaho kapag lumamig ang keso. Queso. Ang pinakaayaw ng binata. Blue cheese. Kulang ang asin. Sa susunod, mag-ingat ka. May pag-asa. Ginoong He. May appointment ako ngayong hapon. Sa tingin mo, bagay ba ito sa akin? Medyo lang. Kahit sa kusuotin mo, ganyan ka pa rin. Medyo masikip lang. Magpapalit ako ng damit. Hindi pa tapos kumain? Aalis ka na? Babalik sa law firm. Pero wala po kayong appointment ngayong hapon. Ah? Bigla ko lang naisip na makipagkita. Ang client na nakipag-appointment kay Lolo. Ay naku, ano ba itong nakasulat? Dito ba? Oh? Oy, magandang araw po. Pasensya na po sa abala. Excuse me, dito ba may isang tinatawag na Heng na law firm? May gold medal lawyer sa loob? Isang probinsyana. Bakit mo hinahanap ang law firm ni Kuya Siso? Huwag mong sabihin na makikipag-agawan ka sa akin. Doon. Salamat po. Bobo. Ako ay isang tunay na prinsesa ng pamilya Shu. Ako lang ang karapat-dapat kay Kuya Shizo. Ikaw tong probinsyana. Sige, magpaligaw-ligaw ka na lang. Hoy, Lolo. Ano po? Si Zhou, nakita mo ba ang inayos ko para sa iyo na babaeng may pure yin body? Dapat ay pinuntahan ka na niya. Siya nga. Sige, naintindihan ko na, Lolo. Huwag na kayong mag-alala. Ay, Kuya Shizo, hindi mo na ba ako kilala? Ako si Zishan. batang bastos, binaba ang tawag ko. Katiwala, Lee. Pagbalik ng apo ko, bigyan mo siya ng kape at lagyan mo ng matapang na sangkap. Yung tipong kayang tunawin ang iceberg sa Antarctica at pakuluan. Si Lolo. Uhu. Talagang perfect match. Naku, may diskarte ka talaga. Baka malapit na tayong magkaapo. Ginoong He, Ipaalam sa lahat. Lahat ng mga babaeng ngayong araw na lumapit sa akin ay hindi ko tatanggapin. opo, Si Joe. ma'am, pasensya na. Si Ginoong He ay abala sa trabaho. Hindi po tatanggap ng bisita. Sino ba kayo? Pinigilan ninyo ako. Maniniwala ba kayo? Paalisin ko kayong lahat. Hindi. Bitawan mo ako, Shizo. Ano ba? Pasensya na. Ito ay utos ni Ginoong He. Ikaw. Hintayin ninyo ako.
Sa wakas, nahanap ko na ang tamang lugar. Ang babait pala ng mga tagalungsod. Kahit hindi ko alam ang daan, itinuro nila. Magandang araw. Nandito ba ang abogado ng gintong medalya? Naghahanap ako sa kanya. May isa na naman? Palabasin. Ano ba? Hoy! Ano ba ang ginagawa ninyo? Bitawan. Bitaw. Pasensya na. Si Boss Ho ngayon ay hindi tumatanggap ng kahit anong babaeng kliyente. Anong klaseng tao ba? Pinagbabawalan ba talaga ang mag-asikaso? Puwit. Buti na lang matalino ako. Pero, sabi ng lolo yung pinakaloob na pinakamalaking kwarto. Nasaan ba yun? Tingnan natin. Pasok. Lee, katiwala. Pagkatapos, umuwi ng apo ko. Dalhan mo siya ng kape. Lagyan mo ng matapang na dagdag. Boss Ho, ang kape niyo po. Iwan mo diyan. Peste. Ito na ang kwarto. Ako ay isang mayamang dalaga. Kailangan ko pa palang magtago sa loob ng kahon. Makihalo. 108 beses na nagkasalubong. Kuya Shizo. Ngayon, kailangan mong bayaran ako ng maayos. Kuya Shizo. Kamusta? Ikaw ba ang gintong abogado? Ikaw ba? Parang ikaw ay... Ano? Ikaw yata ang janitor ng law firm. Mukhang nakalimutan mong patayin ang tubig sa banyo. Bilisan mo at linisin iyon. Sa totoo lang, ako'y... Dali. Aw. Su Xiaomi, ano ang ginawa mo? Ay, magigising na siya. Hindi ko nakita ang abogadong ginto. Sa halip, natulog ako sa isang estranghero. Su Xiaomi, ano ba talaga ang ginagawa mo? Shizo. Shizo. Kanina lang, natulog ako sa babaeng ito. Mr. He,
Dokumento mula sa kliyente. Uy, pasensya na Mr. He. Wala akong nakita. Walang marka ng Plum Blossom. Hindi siya yung babae kanina. Butler Lee, sino-sino sa panahong ito ang pumasok sa opisina ko? Siya lang. Oo nga. May isa pang janitor. Janitor? Palayasin siya. Bawal na siyang pumasok simula ngayon. Si Joe. Sige, umalis na po. Miss Shu. Sino ba talaga yung babae kanina? Bakit ang buong katawan ko ay puno ng lakas? Siya ba talaga ang maalamat na purong katawang yin? Hanapin agad yung janitor kanina. Mr. He, may nawala po ba kayo? Siya ang inyong misis. Mrs.? Ipagbigay alam sa lahat. Hanapin agad ang janitor na may pigtail. Siya ang ating misis. Copy. Hahanapin namin si Mrs. Makinig kayo. Simula ngayon, isara ang lahat ng labasan. Walang papasok o lalabas ng kumpanya. Hanapin ang ating Mrs. Opo. Ang mayayaman sa paghahanap ng asawa, ganito ba lagi? Ang ganitong enggrande? Para na kay he, she, Joe. Ma'am Song, magandang araw. Ang inyong advance payment sa ospital ay hindi sapat na mangyaring magbayad sa ospital ngayon. Pakiusap, pwede niyo pa bang bigyan ako ng 2 araw? Kailangan ko lang mag-ipon ng pera. Ay. Walang pera pambayad sa gamutan. Humingi ka sa akin. Ikaw yung babaeng kanina. Na-underestimate kita. Mukha kang simpleng tao. Pero nagpanggap kang janitor. Pumasok sa law firm. Makipag-agawan sa akin ng tao. Hindi. Kung alam ko lang, ibibigay ko na sa iyo. Ikaw, pinakialaman mo ang aking plano. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ang buhay ng lola mo, nasa kamay ko na ngayon. Kung gusto mong iligtas siya, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Anong gagawin niyo? Anong gagawin? Kasalanan mo ito. Wala kang diskarte. At inagaw mo pa ang tao ko. Dalhin niyo siya. Oo, siya. Hindi ba sinasabing nandito? Bakit walang tao? Baka umalis na siya. Boss He, kung gusto mo, mag-utos ako ng tao para hanapin siya. I-anunsyo sa buong lungsod. Siguradong hanapin ang binibini. Opo. Kuya Shizo, bakit ka nandito? Baka naman sa akin ka pala pupunta. Kuya Shizo, huwag kang magalit. Pinaparusahan ko siya para sa'yo. Ang masamang taong ito ay walang modo. Naglakas loob na manligaw sa'yo. Tutulungan kita ngayon na alisin ang mga ito. Hindi na madudungisan ang iyong mga mata. Su Xiaomi, kumusta ka na? Pakiusap. Pakiusap iligtas ang lola ko. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lola mo. Ang mga has na galawin, ang tao ko, ay dapat magbayad. Turuan natin sila ng leksyon. Kuya Shizo. Wag, Kuya Shizo. Huwag galawin ang lola ko. Hanapin niyo pa. Dapat mahanap natin siya. Nasa intensive care ang lola mo. 24 oras siyang binabantayan.
Uminom ka muna ng tubig para kumalma. Totoo ba, Presidente He? Salamat sa'yo. Dati akala ko ikaw ay isang masamang tao. Presidente He, kailangan na magpalit ng gamot si Miss Su. Siya, naalala ko na. Sabi mo na eh. Ang banda. Parang nakatali ang baboy. Ay, mali yata. Dapat ang nurse ang magpalit. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Ayos lang, Ginoo He. Harap ka na. Itong mga sugat. Masakit ba? Ayos lang. Lumaki ako sa probinsya. Mula bata, nagtatrabaho na ako. Madalas akong maaksidente. Itong maliliit na sugat, sanay na ako. Bakit ka ginugulo ni Shuzishan? Ngayon, ang bala ko sana ay maghanap ng tulong. Pero mali pala ang tao. Ah, oo nga pala. Ginoo He, bakit ka naroon? May hinahanap akong tao? Nakita ko sa CCTV, dinala ka ng mga tao. Totoo ba? Ang coincidence naman. Ginoo He, ngayon, maraming salamat talaga. Dapat sana, pumunta ako sa syudad para magtrabaho, para makaipon ng pera, para gamutin ang lola ko. Ngayon, inilipat mo ang lola ko sa napakagandang ospital. Mula ngayon, tiyak na magtatrabaho ako ng mabuti para sa iyo, para suklian ang kabutihan mo. Sa susunod? Hindi ka na ba hihingi ng tulong sa iba? Siyempre, mula ngayon, susunod ako sa inyo. Ginoo He, ang security department nagpadala ng footage ng Madam Su. Mr. He, sino si Xiao Furen? Lumabas ka muna. Kung may clue, kontakin mo ako. Siya. Si Zhou, kumusta pakiramdam mo? Okay ka na ba? Mas mabuti na. Hindi na sumasakit ang dibdib ko. Mukhang ang paraang ito natin ay talagang epektibo. Tingnan mo. Simula nang magsama ang katawang Chunyin, kitang-kita ang epekto. Lolo at lola, huwag na kayong maniwala sa mga pamahiin. Wala namang tsunyin na katawan. Lahat yan ay walang base sa siyensyang chismis. Chunyin na katawan? Ano iyon? Si Zhou ay kasama pa rin nga ba sa babaeng iyon? Hindi ko dapat hadlangan ang kanilang relasyon. Si Zhou, may gagawin pa kami, bye. Sige, magtrabaho ka na. Mr. He, ano yang Chunyin na katawan? Ang misteryoso pakinggan. Para lang yan sa mga lolo at lola ko para mapakasal ako. Huwag kang maniwala diyan. Oh, Hindi man lang niya alam ito. Paano magiging siya ang babaeng iyon? Kuya Gudan, bakit nandito ka? Sa syudad. Huwag mo akong tawaging ganyan. Uy, siyang ka pala. Itong puti mong damit. Katulad ng kusinero ng kasalan sa ating nayon. Mas maputi pa kaysa sa kanya. Siyang ka pala, Mr. He. Ito ang aking kababata Xu Xingyun. Ang galing niya. Sa aming nayon, ang unang doktor ng medisina. Ikaw, laging sumusunod. Kumusta? Ang pangalan ko ay He Xijo, taga Harvard University. Ako PhD sa batas at pananalapi. Ikinagagalak ko kayong makilala. Tama na. Kuya Xingyun, kung alam ko lang na nagtatrabaho ka rito, dinala ko na si Lola para hanapin ka. Hindi na siya magtitiis ng ganito. Ako. Hindi na. Nakipag-ugnayan na ako sa direktor ng ospital. Nag-organisa ng mga eksperto para mag-consult. Hindi magtatagal. Lalabas na ang tiyak na plano ng paggamot. Ang kalusugan ng matatanda, ang pinakamahalaga. Siya nga pala, Xiao Miang. Aking dormitoryo ay nasa likod ng ospital. Kung dito ka nakatira, kung hindi ka komportable, pwede kang pumunta sa akin. Hindi na kailangan. Kakabili ko lang ng katabing VIP ward. Permanenteng karapatan sa paggamit.
Bakit parang si Mr. He ngayon ay kakaiba? Pero ngayon pa rin, salamat, Mr. He. Kuya Shing yun, kapag gumaling na ang katawan ko, sabay tayong pumunta kay Lola. Si, kapag magaling ka na, sabay tayong pumunta kay Lola Su. Lola, huwag kang matakot. Ang mag-opera sa'yo ngayon ay mga eksperto sa ospital. Alam ko, lahat yon inayos ng binatang yon. Xiaomi huwag ka na rin maghintay dito. Magpahinga ka muna. Xiaomi, Kuya Shing yun. Akala ko ang lola ko ikaw pala ang siruhano. Dahil nandito ka siguradong magiging maayos ang lola ko. huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nagdala ako ng mahalagang pasyente sa inyong ospital. Siguraduhing mag-ayos ng pinakamahusay na pangkat medikal para walang pagkakamali. Oo, President He. Huwag po kayong mag-alala. Ako, personal kong susubaybayan. Siya. Papasukin niyo ako. Papasukin niyo ako. Kayong mga mangmang na doktor, sira na ang kamay ko at pinapila niyo pa ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ang magiging asawa ko ay ang tanging tagapagmana ng He Group. Ay. Sana sinabi niyo agad. Inutos na ni President He. Bibigyan ka namin agad ng VIP access. President He. Kuya si Joe. Dr. Shu, sumama ka sa akin ngayon din. May isang napakahalagang pasyente. Naghihintay sa'yo. Dean, may operasyon pa ako dito. Paano ko sasabihin sa'yo? Oo nga din, si Dr. Shu ang doktor ng lola ko. Ang pangunahing siruhano. Wala talagang ibang doktor. Pwedeng pumunta? Ang kalagayan ng pasyenteng iyon. Ay, apura, sumama ka sa akin. Xiaomi, tiyak na babalik ako agad. Hindi maaantala. Ang kondisyon ni Lola Su. Bilisan mo! Bilisan mo! Tara na! Si Miss Shuai, bahagyang pagkapilay sa kamay. Ako ay isang espesyalista sa puso. Hindi ko magagamot ito. Alam ko rin naman. Pero si Miss Shu, ikaw ang hinihiling niya. Siya ay galing sa pamilya He, ang taong inutusan na alagaan. Hindi siya pwedeng suwayin. Aray, Dr. Su. Masakit na masakit ang dibdib ko. Malamang may komplikasyon. Suriin mo ako. Hindi ko inaasahan. Ang lola ng masamang tao. Pala ay nasa ospital ding ito. Tingnan natin. Kapag walang doktor, paano niya gagawin ang operasyon? Bilisan mo. Pumunta ka na. Titingnan ko. Pamilya ng pasyente. Ang pasyente ay may acute cardiac tamponade. Bumaba na ang presyon ng dugo sa 40. Paano nangyari ito? Hindi ba sinabing ito ay isang rutinang operasyon? Ang pangunahing siruhano ay panandali ang inilipat ng Dean. Ngayon, kailangan ng operahan agad. Kung hindi, Maawa ka, doktor. Iligtas mo ang lola ko. Pwede akong pumirma. Pwede akong magbenta ng dugo at kidney. hindi ngayon ang problema sa pagpirma. Ang lahat ng eksperto ay inilipat sa VIP ward para sa pilay. Lola. Tabi, hahanapin ko si Dr. Shu. Nasa panganib ang lola ko ngayon. Bitawan mo! Anong ginagawa mo? Ano ang problema? Director, hindi na talaga makapaghintay ang lola ko. Wala na bang ibang doktor? Kaya bang gawin yung operasyon? Ang operasyong ito, si Dr. Shu lang ang makakagawa. At ngayon siya ay nasa loob pa. Ginagamot si Miss Shu. Uy, hindi ka maaaring pumasok. Kuya Shingyun! Kuya Shingyun, malapit na ang lola ko. Sumama ka sa akin sa operating room. Sige, Direktor, kung mangahas si Dr. Shu na umalis, yung tungkol sa research fund ay masisira. Pinagbili na ni Kuya Shizo na alagaan akong mabuti. Nabilai. Nakalimutan mo na ba? Director, ang kotse ni Presidente He nasa baba na. Presidente He, Dumating na si Kuya Shizo para bisitahin ako. Maghintay ka. Tingnan natin kung kanino siya kakampi. Tara na.
Ang operasyon ni Miss Xu ay mas mahalaga. Bakit ganyan ka? Ang buhay niya ay mahalaga. Ang buhay ng lola ko, hindi ba iyon mahalaga? Oo nga, Direktor, bilang mga doktor, hindi dahil sa interes natin dapat bitawan ang buhay ng pasyente. Hemp, magkano ba ang halaga ng buhay niyang yan? Isang masamang matandang babae galing probinsya at gusto akong pantayan. Ngayon, ibigay mo sa akin ang operating room ng kanyang lola. Para sa akin, magsasagawa rin ako ng operasyon. Hindi pwede. Ikaw, Miss Su, paumanhin. Limitado ang mga medikal na mapagkukunan ng ospital. Ipagbigay alam sa lahat. I-clear agad ang operating room. Mag-ooperate si Miss Xu. Opo. Kuya Xing yun. Wag. Xiaomi, Tumakbo ka ng mabilis, baka makita mo pa ang huling pagkikita. Hahaha. Kamag-anak, pakiurong po. Wala ng surgical indication ang pasyente. Itinigil na namin ang paggamot. Imposible. Sabi ng doktor kanina, pwedeng operahan. Ang pasyente ay nagkaroon ng multiple organ failure. Ang tagumpay ng operasyon ay mas mababa na sa 5%. Kaya, ayon sa prinsipyo ng paglalaan ng medical resources, kami, Anong prinsipyo? Dahil ba wala kaming pera o posisyon? Bakit hindi pa umaalis ang mga tao? Itong kamag-anak. VIP room, may emergency na operasyon. Pakiusap, unawain, at makipagtulungan. Pakisuyo, awa na lang. Pwede akong pumirma ng waiver. Ano man ang mangyari, kaya ko panagutan ang sarili ko. Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas ninyo ang lola ko. Hindi ito tungkol sa waiver. Shusi-chan. Maliit lang naman ang sugat mo. Oo nga. Pero ako ang magiging future host ng He Clan. Kahit dumating si Boss He, ganon din. Ituturing kang parang aso at itatapon. Ano pang hinihintay ninyo? Hindi pwede. Huwag galawin ang lola ko. Hindi ko kayo hahayaan na kunin ang lola ko. Lola? Lola? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Mr. He, Mr. He. Anong nangyari? Mr. He, ayaw nilang operahan ang lola ko. At dinala rin nila si Kuya Xingyun. Pakiusap, pa-operate nyo na ang lola ko. Wala, dahil sa direktor. Ngayon, ibalik si Dr. Shu. At operahan agad. Kuya Shizu, antalahin ng probinsyanang ito ang operasyon ko. Anong operasyon mo? Aray, ang kamay ko. Mababali na ang kamay ko. Narinig nyo ba? Tulungan si Miss Shu na hawakan ng maayos ang kamay. At i-straighten ito. At hayaan siyang mawala ng tuluyan sa aking paningin. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Kuya Shizu, Anong nangyayari? Hindi ba sinabi na si Miss Xu ang espesyal na tao ni Mr. He? Ewan ko, baka nagkamali ang mga boss? Miss Su, pasensya na kanina. Sana mapatawad ninyo kami. Huwag niyo na kaming sisihin. Oo nga. Sumusunod lang kami sa utos ng mga nakatataas. Huwag kang magalit sa amin. Oo. Xiaomi, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Lola Su. Kuya Xingyun, pakiusap, iligtas mo ang lola ko. Si. Tara. Kuya Xingyun, kamusta? Okay ba ang operasyon ni lola? Matagumpay. Buti na lang at napapanahon ang operasyon. Bumuti na ang kalagayan ni Lola. Kung hindi ako dumating agad, di sana wala na ang ilang surgeon. Diba? Ano na naman ang nangyari sa dalawang yan? Sir He, ang nangyari ngayon ay isang misunderstanding lang. Wala talaga akong alam. Ang lola ng babaeng ito ay ang importante mong tao. Totoo ba, Sir He? Ako ang pinakamahalaga mo. Mga direktang kamag-anak ng mga manggagawa ng pamilya He. Si I, natural na protektado ng pamilya He.
Matigas lang talaga ang bibig ni Sir He. Mabuti naman siya sa mga katulong. Oo nga pala, Sir He. Nauna nang sinabi ni Ginoong He, ang matanda, na pagdating mo sa ospital, magpa-full body check-up ka rin para malaman kung ano na ang lagay ng katawan mo. May problema ba sa katawan si Sir He? Specialist ako sa heart surgery. Huwag na po kayong mag-abala. Wala kang magagawa para makatulong. Sir He, nagkasakit ka ba? Yung mga dati kong sakit, pero nitong mga nakaraang araw, medyo gumaling na rin. Imposible. Paano naman ang sakit mo biglang gumaling? Baka dahil sa pagsasama ng yin at yang? Ang mga bagay na ito, huwag pag-usapan sa publiko. Dayan, sumama ka sa akin sandali. Shenyon, ano ang ibig sabihin ng yin yang? Yin. Yin at yang. Ibig sabihin, sa pagitan ng lalaki at babae, may ganyang relasyon. Mr. He nagpadala ang security department ng footage na ito ng young madam. Hindi ko inaasahan. Si Hixijo ay may asawa na. Xiaomi. Ang pananaw sa pag-ibig ng mga taga-lungsod ay iba sa amin na taga-bukid. Matagal kang nasa lungsod. Wala bang nang api sa'yo? Wala. Sino ang makakapanakit sa akin, di ba? Xiaomi ang mga mayayaman, tulad ni Hexi Joe. Ang pinakahalagahan nila ay ang pagiging magkapantay sa katayuan. Ang kasal ay matagal nang inayos ng iba. Tayo at siya ay hindi talaga mga tao ng iisang mundo. Naiintindihan ko na. Shizho, magbabalak kaming ng lola mo na pumunta maglibot sa buong mundo. Sa mga panahon na ito, korporasyon ng He Grupo, ipapamahala ko sa iyo. Hizonga, ang inyong katawan ngayon, ang lahat ng mga indikasyon, napakahusay ang lahat. Mukhang ang epekto ng pagsasama sa Pure Yin Body ay napakalaki. Talaga bang ganito kagaling? Talaga po, Hizong. Maaari mo bang sabihin sa akin, sino ba talaga ang Pure Yin Body na ito? Kung maaaring pag-aralan ito ng mas malalim, baka malutas maraming problema sa medisina para sa medikal na larangan ng sangkatauhan magbigay ng malaking kontribusyon. Hindi ko pa rin nahahanap ang babaeng iyon. Naku, nakakapanghinayang. Hoy, Hizong, sabihin mo sa akin ng detalyado, noong ikaw ay kasama ng Pure Yin Body sa pagsasama, anong nangyari? Tiyan, ito. Ay, Hizong, huwag kang mag-alala. Ito ay dahil lamang sa layunin ng medikal na pananaliksik, walang ibang intensyon. Naalala ko lang. Ang dibdib ng babaeng iyon may birthmark na bulaklak ng plum. Sa sandaling mahawakan ko siya, naramdaman ko sa aking katawan, isang mainit na daloy. Napuno ng lakas ang katawan. Ang dating panghihina ay nawala lahat. Birthmark na bulaklak ng plum. Mukhang nakita ko na iyon. Sa ating ospital mismo. Birthmark na plum blossom. Tiyak na nasa mga pasyenteng na-admit kamakailan lamang. Direktor, Mr. He, nagising na si Lola Su. Kung hindi mo pa nakita, magpatuloy ka sa paghahanap. Babalik muna ako para tingnan. Oy, siya yun. Lola, buti naman nagising ka na. Bakit ka umiiyak? Ano ba? Okay lang naman si Lola. Hoy, andyan na ang manugang ko. Ano bang sinasabi mo? Wala namang manugang. Bakit ka nakatayo diyan? Okay lang yun, Lola. Ito ay... Ikaw talaga, huwag mong abusuhin ang apo ko. Ang manugang ko ay siya. Lola, ito ay epekto pa ng anesthesia.
kaya hindi pa siya ganap na malinaw ang isip. Lola, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? May masakit ba sa inyo? Mabait kang bata. Okay na si Lola. Simula ngayon, si Xiaomi na ang bahala sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti. Naiintindihan mo ba? Lola, wala po kayong alalahanin. Gagawin ko po talaga. Ginohi, kamay. Nanonood pa si Lola. Ganyan pala. Mas magaling ka pa rin. Ginohi. Lola, ako. Xiaomi, si Lola. Dr. Shu, anong nangyari? Xiaomi, anong trabaho mo ngayon? Nagtatrabaho ako bilang katulong sa bahay ni Ginoohi. Ngayon, Katulong. Marami akong kilalang pasyente. May sarili silang mga negosyo. Kung kailangan mo, maaari kitang bigyan ng maraming referral sa trabaho. Tiyak na mas maganda ang kompensasyon kaysa sa ngayon. Huwag mo nang alalahanin, Dr. Shu. Si Xiaomi ngayon ay personal assistant ko. Suweldo niya ay 50,000 bawat buwan. Kapag medyo gumaling na ang kanyang katawan, maaari na siyang bumalik sa He Group para magtrabaho. 50,000? Personal assistant? Totoo ba? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Ano ang kailangan kong gawin? Ang taas ng sweldo. Sa aming baryo, makabili ng 12 ng baboy. Ingat, Xiaomi. Pasensya na, pasensya na. Kayo? Sabi ko na nga ba? Si Xiaomi ay bagay na maging personal assistant ko. Magandang araw sa lahat. Ako si Su Xiaomi. Simula ngayon, ako ay miyembro na ng ating studio. Huwag kayong magpalinlang sa payat ko. Kaya kong mag-isa magbuhat ng 3 sako ng pataba at habulin ang baboy. Kaya kong magbuhat ng 2 bote ng tubig dispenser. Kung may kailangan kayo ng tulong. Huwag kayong mag-atubiling sabihin sa akin. Isang probinsyana na may high school diploma lang. Akala mo ba, may karapatan kang magsabi ng ganyan? Ate Ana, kilala mo siya? Hindi lang kilala. Itong masamang tao. Ang dahilan kung bakit ang pinsan ko ay pinauwi sa ibang bansa nang magdamag ang salarin. Kaya pala si Ate Zishan ay nagkaproblema ay dahil sa kanya. Tama. Lahat tayo ay dumaan sa mahigpit na pagpili bago nakapasok sa He Corporation. Ngayon, kailangan naming maging katrabaho itong probinsyana. Makatarungan ba ito? Kaninang umaga sa garahe. Nakita ko siya kasama si President He na sabay na bumaba ng sasakyan. Baka naman. Naakit niya si President He? Sa tingin ko oo, dahil sa kanyang pinag-aralan. Paano siya nakapasok sa kumpanya natin? Hindi totoo iyan. Huwag kayong maniwala sa kanyang sinasabi. Trabaho lang ang relasyon namin ni President He. Ayon sa tamang proseso, ako pumasok sa kumpanya. Tamang proseso. Sinungaling ka. Akala mo ba nakuha mo si President He para magsalita ng kahit ano? Oo nga. Ang HR namin ay hindi nakatanggap ng resulta ng iyong interview. Paano naging tamang proseso iyan? Hindi namin inaasahan na si President He ay bagong pumasok sa kumpanya natin ay naakit ng ganitong babaeng may masamang hangarin. Ang tangang si Xu Zishan, hindi man lang kayang patalsikin ang isang probinsyana. Pero mabuti rin. Ngayon, si Kuya Shizhou ay akin na lang. Director, yung sinabi ninyo na bantayan si Su Xiaomi, kahapon, pumunta siya sa ospital para sa pre-employment medical. Ang resulta ay nagpapakita na buntis siya. Ano?
Ano? Tungkol sa katawan ni Mr. He, tumutugma sa oras ng paggaling. Mukhang anak nga ito ni Mr. He. Yung huling pagkakataon, si Mr. He bigla na lang umalis. Hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon. Sabihin sa kanya ang balita tungkol sa katawang Pure Yin. May operasyon pa ako mamaya. Sige, papuntahin mo si Dr. Shu sa He Group at ibigay ang report na ito kay Mr. He. Opo. Dalhin ang mga dokumentong ito para i-analyze. Bago matapos ang trabaho, bigyan mo ako ng research report. Ate Anna, ang dami nito. Paano ko matatapos sa isang araw? Ito ang problemang kailangan mong solusyonan. Kuya Xingyun, bakit nandito ka? Nagdala ako ng mga bagay para kay Mr. He. Tama nga pala. Nagkataon na nakita kita, yung longganisa na ginawa ng nanay ko. Nasa kotse pa. Ibibigay ko sa iyo mamaya. Si, matagal na akong nasa syudad. Gustong-gusto ko na yan. Bakit? Kulang ka ba ng pagkain sa bahay ko? Wala po, Boss He. Sa inyo po ay busog na busog ako. Kasi nabanggit ni Kuya Xingyun ang longganisa. Na-crave ako. Oo nga, Bossy. Kami ni Xiaomi, lumaki sa probinsya, kaya namimiss namin ang lasa ng probinsya. Kayong, mataas ang estado. Iba sa amin? Kaya normal lang na hindi nyo maintindihan. Ang mga chef sa kusina ng kumpanya namin ay ang mga pinakamahusay sa bansa. Xiaomi, kahit anong gusto mong kainin, sabihin mo lang sa akin. Papagawa ko sa kanila para sa iyo. Hindi na, Bossy. Kung ano ang gustong kainin ni Xiaomi, kaya kong lutuin para sa kanya. Kasi ang mga chef sa kantin ay hindi kasing linamnam ng luto ko, nagawa ng isang lokal na tao. Diba, Xiaomi? Nauseous ako? Kayo na muna ang mag-usap. Anong ginagawa ni Doc Shu ngayong araw? Huwag mong sabihing para lang maghatid ng pagkain? Pinapayuhan ko si Boss He na lumayo kay Xiaomi. Siya ay simple lang ang pag-iisip, iba sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ito ang ng babaeng may pure yin body na medical na report. Makikita mo pag nabasa mo. Boss He, sobrang iniintindi mo si Xiaomi. Si Xu Zishan ay natalo ng probinsyanang ito. Sir He, nandito na si Sir Lee naghihintay sa lounge para sa iyo. Siya. Pupunta na ako doon. Ano? Si Su Xiaomi na masama, nagbubuntis pala siya. Ate Anna May, nalaman ka bang balita? Buntis? Mabuti naman, si Su Xiaomi ay buntis anak ng ibang lalaki. Tingnan natin kung paano niya aakitin si Sir He. Oo nga, Ate Anna. Ang taong hindi disente, pumasok sa kumpanya natin at nagbuntis. Ang sama ng epekto. Ngayon kailangan mo parusahan siya ng mabuti. Talagang tulong ng langit ito. Su Xiaomi, ngayon sa wakas, may paraan na akong para sa iyo. Nasaan si Su Xiaomi? Pumunta sa banyo kanina. Tara, batiin natin siya. Su Xiaomi, ang laking magandang balita. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Anong magandang balita? Huwag kang magpanggap. Alam na namin lahat. Su Xiaomi, buntis ka. Buntis. Oo nga.
Baka hindi mo pa alam? Xiaomi, ang maging sulong ina na mag-isa ay napakahirap. Kailangan mo ba ng tulong ko para kontakin ang tatay ng bata? Sarili ko itong problema. Wala kang pakialam. Mukhang ang batang ito ay talagang pasaway na bata. Baka naman, pati ang tatay ng bata ay hindi mo alam kung sino. Sabi ko na nga ba, ito ay mga personal ko. Huwag kang sobra-sobra. Hoy, gustong umalis? Hindi ganoon kadali. Anong gusto nyo? Nasaan si Su Xiaomi? Parang pumunta sa banyo at sumuka. Ano? Masama ba pakiramdam niya? Oy, Presidente He. Nasa pintuan ka ng CR ng babae, 3 beses ka nang dumaan. Gusto ko lang tiyakin ang kaligtasan ng bagong empleyado. Kung maglagay ako ng tracker kay Xiao Su, para hindi ka araw-araw umikot-ikot sa harap ng CR ng babae. Para kang naghihintay ng girlfriend. Butler Lee, ikaw. Peste. Titingnan ko lang saglit. Bilang boss. Buntis ka na at nang aakit ka pa kay Presidente He. Ngayon, gagawin ko ang nararapat. Anong ginagawa niyo? Hindi po. Oh, siya ang masama ang ugali. Nilabag ang patakaran ng kumpanya. Kaya namin. Xiaomi. Xiaomi, okay ka lang ba? Babalikan kita. Pagbalik ko. Masama ka. Sa susunod, hindi na. Hindi ka na magiging swertehin. Nas. Kumusta siya? Wala namang malubhang pinsala. Pero ikaw, bilang asawa, anong nangyari? Pinayagan mo ang sarili mong asawa na masugatan ng malubha. Hindi po. Mali ang pagkakaintindi mo. Ako. Alam mo ba? Buntis siya. Kung may mangyari sa kanya, makatarungan ba ito sa kanya at sa bata? Ano? Buntis siya? Bilang ama ng bata, hindi mo man lang alam ito? Ano ba talaga? Paano mo siya inaalagaan? Wala siyang kamag-anak dito. Paano siya nabuntis ng biglaan? Sige, tigil na sa pagdulala-dali. Pumunta at iproseso ang pagpapa-ospital. Kailangan pa siyang maobserbahan. Kuya Xingyun, bakit ka nandito? Narinig ko na nasugatan ka. Kaya pumunta ako para makita ka. Nag-alala ka ba? Xiaomi, alam mo bang buntis ka? Kuya Xingyun, pwede mo bang itago muna ito para sa akin? Lalo na kay Lola. Matanda na siya. Natatakot akong magulat siya. Walang problema. Pero, pwede mo bang sabihin sa akin? Sino ang ama ng bata? Hindi ko rin alam kung sino siya. Sa pagitan namin, isang aksidente lamang. Tungkol naman sa batang ito, hindi ko pa napagdesisyonan kung itutuloy ko o hindi. Huwag kang mag-alala, Xiaomi. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Kung isilang ang bata, aalagaan ko kayong mag-ina. Salamat, Kuya Xingyun. Ganun pala. Ang ama ng bata ay siya. Kuya Xijo, patawarin mo na ako. Binulag ako ng kasakiman. Hindi na mauulit. Isang salitang binulag ng kasakiman ay sapat na para mawala. Meng Ana, noong ginawa mo ang bagay na iyon, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Kuya Xijo, alam kong mali ako. Isaalang-alang mo naman ang walang reklamong serbisyo ko sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Patawarin mo na ako. Palabasin silang tatlo sa harap ko. Kung paano nila sinaktan si Su Xiaomi, ganun din ang gawin sa kanila. At saka,
Sabihan ng HR na silang tatlo ay sinibak. Huwag, Presidente He. Alam naming mali kami. Oo, Presidente He. Hindi namin kayang mawala ang trabahong ito. Ano pang hinihintay ninyo? Alisin na sila. Oh? Presidente He, nasugatan ng babaeng may birthmark na plum blossom. Nasa ospital siya. Inilipat ko na siya sa VIP room. Puntahan mo na siya. Nasugatan din siya. Pero wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Pero buntis siya. Siya, naiintindihan ko. Pupunta ako ngayon. Sige, di na ako makikipag-usap sa iyo. Sino po ang hinahanap ninyo? Pakiusap? Nasaan ang pasyente ng kuwartong ito? Medyo bumuti na ang kanyang kalagayan. Inilabas siya ng kanyang kamag-anak para mamasyal. Xingyun, salamat sa abala. At inayos mo pa ang VIP room para sa akin. Wala. Ito ay desisyon ng direktor ng ospital. Siguro dahil sa nangyari noong nakaraan, tungkol kay Lola Su, at hindi siya mapakali, kaya ginagawa niya ito bilang paghingi ng tawad. Ganoon ba? Oo nga pala, Xiaomi. Kinontak ko ang chief ng OB-GYN at nagtanong tungkol sa kondisyon mo. Sabi niya, sa kasalukuyan mong kalagayan, kung magpapalaglag ka, sa hinaharap ang muling mabuntis, ay magiging napakahirap. Pinapayuhan kanyang pag-isipan itong mabuti. Maagang namatay ang mga magulang ko. Kami ng lola ko ay nag-iisa mula noong bata ako. Ang batang ito ay regalo mula sa langit. Xingyun, gusto ko siyang ipanganak. Kung gayon, ano ang balak mong gawin? Mr. He, kamay. Ang mga ganitong bagay ay hindi dapat pag-usapan sa publiko. Ano ba ang iniisip ko? Buntis ako. Tiyak na hindi ako pwedeng magtrabaho sa bahay ni Mr. He. At sakalimang ang aking katawan ay medyo gumaling na, gusto kong dalhin siya sa probinsya at mamuhay ng payapa. Gusto mo pa ng tahimik na buhay? Pwe! Su Xiaomi, hintayin mo ako! Bakit ka umuwi galing ospital? Buti ba ang pakiramdam mo? Oo, mas mabuti na. Presidente He, may sasabihin ako sa iyo. Buntis ako. Gusto kong umuwi sa probinsya para magpahinga. Ang pera na inutang ko sa iyo noon at ang operasyon ni Lola. Hindi maganda ang medical facilities sa Sujia Village. Kahit papaano, hayaan mong ako ang mag-ayos. Presidente He. Alam mo naman, hindi ko matatanggap. Siya. Papuntain ko si Lauli para ihatid ka. Hindi na. May bus sa labas na diretso sa baryo. Sa panahong ito, salamat sa iyo at sa iyong ina sa pag-aalaga. Xiaomi. Oh, Tandaan mong magpa-check up regularly. si. Uy, Lauli. Yung Tourism Development Project, ang location ng land acquisition, ilipat sa Sujia Village. Ang compensation plan para sa relocation ng mga residente, gawin na ayon sa pinakamataas na pamantayan. Presidente He. Pero hindi naman pinakamaganda ang heograpiya ng Sujia Village.
Wala ka nang pakialam doon. Sundin mo ang sasabihin ko. Para kapag nakuha niya ang relocation funds kasama ang bata, mas magaan ang buhay niya. Oh, Anna. Nalaman ko lang, si Presidente He ay ang lokasyon ng proyekto sa turismo ay pinili sa bayan ni Su Xiaomi Sujiakun. At ang kabayaran para sa relocation ay mas mataas kaysa dati. Itong si Su Xiaomi maraming paraan. Aalis na sana pero pinagawa pa si Kuya Xijo ng ganito para sa kanya. Oo nga, Ate Ana. Pagdating mo doon, dapat turuan mo siya ng leksyon para ipaghiganti kami. Silang? Ang laki ng kabayaran ngayon. Ang sira-sira naming bahay, 800,000 pesos ang bayad. Oo, kung alam ko lang magtatayo na ako ng 2 pang kulungan ng baboy. Matanda, maganda na ito. Dahil sa perang ito, mababayaran na natin ang utang sa sugal ng anak natin. Sayang, kakakuha lang ng pera ibibigay na sa iba. Sana mas marami pa ang kabayaran. Tama, ama ng anak ko. Yung pamilya ng batang babae wala rin ba silang kabayaran sa relocation? Tungkol kay Su Xiaomi. Maagang namatay ang mga magulang niya. Isang batang babae, makakagastos ba ng ganoon karaming pera? Tayo bilang nakatatanda kumuha ng kaunti. Hindi naman masama, di ba? Ay hindi yata maganda. Ang babaeng ito ay mailap. Paano kung malaman ng mga tagabayan? Ano ang gagawin kung magchismis? Tito, tita. May paraan ako. Hindi lang kayo makakakuha ng mas maraming pera. At hindi kayo matatakot na pag-usapan. Sino ka ba? Bakit mo kami pinapakialaman? Tungkol sa pamilya Su. Ako ay taga His Group, Project Manager. Ikaw ang magde-demolish ng aming baryo? Nanay, wala kang dahilan. Bakit mo kami tinutulungan? Dahil si Su Xiaomi sa pabrika, nag-cheat at nagbuntis ng bastardo. Nahuli ko. Tulad niyang walang hiya, babaeng hindi marunong magpahalaga sa sarili. Ano ang karapatan niyang kumuha ng ganyang kalaking pera? Nalulungkot ako para sa mga kababayan. Sabihin mo na, ano ba ang solusyon? Presidente He, ang dokumento ng relokasyon ng baryo ng pamilya Su ay naipamahagi na. Wala pang pagtutol. Magsisimula na siguro sa linggo ang pag-uusap tungkol sa kompensasyon. Hindi ko alam kung nakauwi na ba siya. Presidente He, Naiintindihan ko. Ikaw na munang bahala. mukhang simula nang umalis si Miss Su, parang nawala na rin ang kaluluwa ni Presidente He. Tito, tita, anong ginagawa nyo? May kapal ka pang magtanong? Ikaw, nasa syudad ka, nagbuntis ka ng bastardo. Ang mukha ng pamilya Su ay nawala na lahat. Xiaomi, buntis ka. Lola, pasensya na. Ako. Tingnan nga. Tingnan. May mukha pa siyang umamin. Ay, isang dalagang hindi pa ikinasal. Nagbuntis na. Ano ba yan? Ay, usok na itim sa puntod ng Su. Kinuha ang isang buntis na pabigat. Para sa akin, dapat siya ilublob sa kulungan ng baboy. Ang anak kong babae, 18, may mga nag-aayos na ng kasal. Itong babaeng walang modo, 20 na, gumagala pa rin sa labas. Naku, makinig kayo, hatulan ninyo. Itong babaeng walang hiya, hindi siya karapat-dapat sa bayad sa demolisyon. Dapat siya palayasin sa baryo. Tama na. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ano ang pakay ninyong dalawa? Narinig ko na sa daan papunta rito. May demolition sa baryo. Ang intensyon ninyong dalawa, ang gusto ninyo ay hatiin ang bayad sa demolisyon ni Xiaomi, hindi ba? Wala na ba kayong konsensya? Nanay, huwag kang magkalat. Maagang pumanaw ang kapatid kong lalaki. Ngayon, ang kanyang anak na babae ay gumawa ng ganitong bagay. Ako bilang kanyang tiyuhin ay nagtuturo sa kanya ng leksyon. Oo nga, nanay. Huwag mo kaming siraan. Itong babaeng walang hiya, sinasabi ko sa iyo, dapat siyang disiplinahin.
Hindi namin kayang buhayin. Hindi ako kumakain mula sa inyo. Hindi ako nagsusuot mula sa inyo. Ano ang karapatan ninyo? Napalayasin ako. Anong karapatan? Dahil buntis ka bago ikasal. Sinira mo ang reputasyon ng buong baryo ng Su. Dapat kang alisin sa angkan. Tama, tingnan ninyo. Ang nakatatanda ng pamilya Su, babaliktad na ang kanyang kabaong. Kaming mga taga Baryo Su ay may magandang tradisyon. Kilala sa buong rehiyon. Palayasin! Palayasin! Sino sa inyo ang may tapang? Hanggat buhay ako, huwag ninyong subukang apihin si Xiaomi. Nanay, pasensya na. Tigil. Tigilan mo na. Inaapi ninyo ang isang batang babae. Anong klaseng galing yan? Lolo, bakit nandito ka? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa amin? Si Xiaomi ay isang mahalagang tao para sa amin. Sinong gagalaw sa kanya? Huwag kang magpaloko sa kanya. Paano niya makikilala ang pamilya He? Oo nga, anong pamilya, He? Dalawang matandang manloloko yan. Anong sinasabi mo? Kung gusto ninyong umiwas sa gulo, umalis na kayo. Huwag kayong makialam sa amin. Kung hindi, sabay ko kayong aayusin. Ay, tatay. Ikaw, walang hiya kang anak. Pinalo mo ako? Ikaw, masamang babae. Lumalaban ka na? Anong nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Uy, Katiwala Li. Ihanda ang kotse. Pupunta ako sa Sioux Village. Kuya Xingyun, ayos ka lang ba? Ito ay tinatawag na abuso ng pribadong parusa. Pwede kayong arestuhin kapag nag-report sa pulis. Guda na bata, wala kaming kinalaman dito. Si Tia Wuguihua lang ang may kagagawan. Siya ang nag-udyok sa amin. Ay, Kudan ha. Ako hindi ko talaga alam. Sana wag kang mag-report sa pulis. Aalis na kami agad. Gudan ha. Tingnan mo ang mga kababayan natin. Sana wag kang mag-report sa pulis. Hoy, anong ginagawa ninyo? Sinasabi ko sa inyo, itong si Lolo He ay isang mahalagang panauhin ng ating baryo. Si Lolo He ay isang mahalagang panauhin ng ating baryo. Kung masaktan si Lolo He, hindi kayang bayaran ng buong baryo natin. Babae. Ay, Lolo, bakit ka sumisigaw ng ganyan? Hindi mo ba nakikita na ginagamot ko si Xiaomi? Sinusuri ko ang katawan niya? Lolo ha, anong nangyari sa iyo? Nagsagawa ako ng sobrang lakas kanina at nasaktan ang aking baywang. Ay, dahan-dahan lang. Matanda na si Lolo, nasaktan ng baywang, at hindi makagalaw. Kailangan nating dalhin agad siya sa ospital sa lungsod, sa espesyalistang ospital para magamot. Sa palagay ko, hindi pwede. Ang distansya mula sa baryo natin papuntang ospital ay ilang oras din. Ang lubak-lubak na daan, hindi kakayanin ni Lolo He. Kapitan, natuto ako ng masahe noon. Subukan ko kaya? Hindi pwede yan. Ang natutunan mo dati ay para sa mga malalaking hayop. Si Lolo He ay may mataas na katayuan. Hindi pwede magkamali. Tama, Xiaomi. Hindi ito maliit na bagay. Ang anatomical structure ng tao ay iba sa hayop. Okay lang anak. Subukan mo ng matapang. Naniniwala ako sa iyo. Matandang lalaki. Ay, sus! Itong si Lolo He, nagkaproblema sa baryo natin. Sino ang mananagot? Kasalanan ito ng babaeng yan. Nagpilit magmasahe, pinatigas niya si Lolo He. Tama nga, sabihin mo, isa siyang dalaga. Anong alam niya sa medisina? Talagang wala kang kapantay. Hindi po. Gusto ko lang tumulong kay Lolo. Tulungan siya. Tulong. Pinahamak mo si Lolo He. Madadamay kaming lahat. Ang baywang ko, hindi na masakit. At hindi na manhid ang mga binti. Mas malakas na pakiramdam ko. Lolo, okay na po ba kayo? Ate, okay na ako. Salamat sa masahe mo. Ngayon pakiramdam ko, mas maganda kaysa dati. Ay, Xiaomi, ang galing mo. Pero, kanina sinabi nila na ang apelyido ninyo ay He. Si President He ay... Ako ang lolo ni He Shizo.
Pasensya na po. Akala ko si President He ay nagpapahanap ng elderly workers. Nagkamali ako. Ayos lang, ayos lang. Hindi ka namin sinisisi. Wala yun. Xiaomi, tutulungan kitang linisin ang bakuran at dahil buntis ka, kailangan mong magpahinga. Buntis? Lolo, Hex si Joe. Napakasama mo naman. Pinabuntis mo ang babae. Pinauwi mo siya mag-isa sa probinsya. Nasa baryo siya ngayon. Pinagalitan siya ng buong baryo. ano? Lolo, paano mo nalamang buntis siya? Ako. Nagkataon lang na dumaan ako. Alam mo ba yung dalagang iyon? Gaano karaming hirap ang dinanas niya? Sina. Pumunta ka agad sa baryo ng Suja. Ipaliwanag mo sa pamilya niya ng maayos. Lolo kong bata. Xiaomi, kailangan mong mag-ingat. Itong bata, hindi kayang mag-stress. Sanay na. Sandali lang. Hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon ngayon. Xiaomi, balak mo bang ipanganak ang bata? Lola, ito ay sarili kong anak. Gusto ko siyang ipanganak. Si. Hanggat desidido ka na, susuportahan ka ni Lola ng walang kondisyon. Xiaomi, sa totoo lang, gusto na kita noon pa man. Kung gugustuhin mo, ipanganak mo ang bata. Ako na ang mag-aalaga sa inyong mag-ina. Xingyon, alam ko ang kabutihan mo sa akin. Pero, may gusto na akong iba. Naku, Lolo, umuwi ka na pala. Pumunta ka na agad. Aliwin mo ang asawa ng apo ko. Sobrang dami niyang pinagdaanan. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo siya aaliwin, huwag ka nang umuwi. Lolo, ako, Anong ako? Tigil na ang daldal, pumunta ka na. Teka lang, na-text ko na sa iyo ang address. Pumunta ka na. may tao ba? Kuya Xingyon, Xiaomi, salamat Kuya Xingyon. Yung bakanteng bahay, ipahiram mo sa akin at kay Lola. Kung hindi, pareho kaming. Xiaomi, ang lola mo ay lola ko na rin. Ang pag-aalaga sa pamilya ay dapat lang naman. Huwag mo nang pasalamatan. Xiaomi, huwag kang mahiya. Hindi ako pwedeng maging iyong mahal. Kaya maging kuya na lang ako sa'yo. Ang kuya na nag-aalaga sa nakababatang kapatid na babae ay natural lang naman. Salamat Kuya. Bakit ka pa nagpapasalamat? Sige Kuya. Alis na ako. Naku! Walang dala si Kuya Xingyon ng payong. Ayos ka lang ba? Salamat. Ikaw pala, Anong ginagawa mo rito? hindi ba ako dapat ang magtanong niyan? Ito ang nayon ng mga Su. Hindi ba dapat nandito ako? At ikaw, isang presidente ng kumpanya, bakit ka na parito sa aming nayon? Baka naman siya ay, talagang hinahanap ako. Paano naman ako hahanapin? Ano ba iniisip mo? Xiaomi, mag-isip ka naman. Oh, hinahanap ko ang lolo ko. Hanapin ang lolo mo? Hindi ba ang lolo mo ay ang pinuno ng He Corporation?
Bakit nasa nayon namin? Siya. Pumunta siya para sumipsip ng enerhiya. Mabuti ang hangin sa bundok. Ang mayayaman talaga, iniingatan ang katawan. Saan bahay mo? Dalhin mo ako. Bakit sa bahay ko? Hindi mo ba nakikita na ako ay basang-basa na? Hindi ba ang lolo mo ay nasa nayon? Pumunta ka na lang sa bahay ng lolo mo? Wala sa bahay ang lolo ko. Kung hindi, hindi rin ako makakapagpaulan dito. Maganda ba? Maganda. Gusto mo bang hawakan? Ang bango. Sir He, pakiusap, magpakadisiplina. Ang bango ng luto ng lola mo. Si Sir He ay may asawa na. Paano ako magkakaroon ng husto kay Sir He? Paano siya? Siyang lalaking iyon? Oh, tutulungan kita. Lola, ang sarap ng luto mo. Presidente He, kung gusto mo, kumain ka pa. Akala ko baka hindi kayo sanay sa pagkaing probinsya. Lola, tawagin mo na lang akong Xiao He. Yung longganisa na dala ni Xiaomi dati. Mukhang masarap. Akala ko ba ang presidente ng He Corporation ay makakalimot sa longganisang iyon? Xiaomi, buntis ka. Dapat kumain ka ng maraming isda. Salamat, Lola. Simula ngayon, mag-isa kang magpapalaki ng bata. Mahirap yon. Kung may problema, sabihin mo lang kay Lola. Hindi ba si Shushing yun ang dapat managot? Bakit ikaw lang ang nag-iisang magulang? Si Kuya Xing yun ay hindi naman ama ng bata. Bakit siya mananagot? Kung gayon, sino? Ang ama ng bata? Isang masamang lalaki sa lungsod ang nanlinlang kay Xiaomi at iniwan siya. Nawala na lang. Oo, napakasamang tao. Presidente, may nagmumura sa'yo. Baka. Baka ano? Baka si Presidente He ay nilagnat dahil sa ulan. Ang bahay na ito, walang bakas ng paggamit. Hindi tulad ng tunay nilang tahanan. Magsiyasat. Sa bahay ni Su Xiaomi, anong nangyari ngayon? Ito ang mga magulang ni Xiaomi. Ang tanging larawan na iniwan nila ilang sandali pagkatapos ipanganak si Xiaomi ay wala na. Ay. Pero nag-iwan sila ng isang napaka-cute na Xiaomi para sa akin, Xiao. Hey, tingnan mo. Lola, bakit mo basta-basta ipinakita ang litrato ko sa iba? Naku anak, ito ang litrato mo noong 1 taong gulang ka. Bakit ka nahihiya? Hindi rin pwede. Ginoong He, naligo ka na rin, kumain ka na rin, oras na para umuwi. Naku, gabi na rin. Kung okay lang sa inyo, Ginoong He. Tuloy kayo ng isang gabi, bukas na kayo umalis. Salamat, Lola. Lola, Kumusta? Ginoong He. Ngayon, si Meng Ana nag-udyok sa mga tito at tita ni Xiao Su, pinalayas si Xiao Su sa bahay. Ang kapal naman. Palayasin si Meng Ana sa Jiangcheng. Bawal siyang muling tumapak sa Jiangcheng kahit kalahating hakbang. Opo. Nahanap mo na ba ang magiging manugang ko? Lolo, wala siya sa Sujia Village. Imposible naman. Siya ang nagpagaling sa akin ngayon ng likod ko. Ikaw, bata, sa magiging manugang ko, wala kang pakialam. Tatanungin kita, mayroon ka bang iba na babae? Lolo, wag mo nang sabihin na siya ang magiging asawa ng apo. Bukod doon, mayroon talaga akong mahal. Ikaw na salbahing tao. Bukas, magbibigay ako ng bigay kaya para sa kanya. Ayaw mong pakasalan, kailangan mong pakasalan. Hindi, Lolo. Ako.
Isang buntis sa gitna ng gabi, hindi natutulog. Anong ginagawa dito? Marunong pa palang sumayaw. President He, Ikaw, sa gitna ng gabi, hindi natutulog, anong ginagawa mo rito? And... Ano to? alitap-tap. Nanghuhuli ka ng alitap-tap? Maraming alitap-tap pagkatapos ng ulan. Ang dami kong nahuli ngayon. Noong bata ako, kapag nawalan ng kuryente lalabas kami para mangolekta ng maraming alitap-tap. Tingnan mo, ang liwanag, di ba? Masaya ka lang sa paghuli ng alitap-tap. Tangga, Bakit mabilis ang tibok ng puso ko? huwag gumalaw. Hizong, kailan ka nagsimulang magustuhan ako? Hizong pa rin? Shijo, Dapat. Bago mo ako magustuhan, di ba? alam ko na, hindi ako papahuli. Hig si Joe ay sobrang naaakit sa akin. Ano? Pero may asawa ka na, Hizong. Buntis ako sa anak ng iba. Tayo. Hindi ito problema. Ako na ang bahala. Ang anak mo ay anak ko rin. Ituturing ko siyang sarili kong anak. Ganon pala. Bobo. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay. Hahanapin kita mamaya. Hintayin mo ako. Sino ang bobo? Ikaw ang bobo. Xiaomi, buksan mo ang pinto. Dali. Lumuhod ka. Parusahan ng pamilya. Xijo, nalilito ka. Ginawa mo ito. Karapat-dapat ba ito sa asawa ng apo mo? Pinaghiwalay mo silang mag-ina. Ano ang mangyayari sa kanila? Ipapadala ko sila sa ibang bansa. Bibigyan ko sila ng pinakamagandang buhay at ang pinakamagandang edukasyon para sa bata. Sa tingin mo ba ang mga ito? Ang lahat ng gusto niya? Ako mismo ang makikipag-usap sa kanya at ipapaliwanag ng mabuti. Inaapi mo ang asawa ng apo ko dahil taga-province siya, di ba? Ang aking mahal ay taga-province din. Hindi ko siya aapihin. Hemp, Ang mga bigay kaya na ito, ano ang gagawin? ano pa bang magagawa? Ang bigay kaya ay naging patawad. Xijo, pinatawad ka na ng lolo mo. Hoy. Huwag ka munang matuwa. Ang tunay na nangangailangang patawarin ay hindi ako. Tara, sama tayo. Humingi tayo ng tawad kay Mei Hua. Ay, Zizo, bilisan mo. Uy, Ginoong He, may nakakita ang mga taga-nayon tiyo ni Xiaomi. Pumunta sa bahay ni Xiaomi para makipag-away. Papunta pa kami sa daan patungo sa nayon ng Su. Hoy, tumigil ka. Saan ka pupunta? Lolo, ang tunay mong manugang na babae, may problema. Kailangan kong tumulong. Tulungan mo muna ako. Ipaliwanag mo kay Miss Mei Hua. Ay. Ikaw, batang ito. Ang batang ito, Talaga ako. Xiaomi. Uy, Shijo, Uy, Xiaomi. Nasaan ka? nasa bahay ako. Hindi kita nakikita. Ay, muntik ko nang makalimutan. Bumalik ako sa sarili kong bahay. Nasend ko na sa iyo ang address. Ay, Ang address na binigay sa akin ni Xiaomi. Bakit dito? Dumating ka na sa wakas. Ikaw ba? Ako ang tito ni Xiaomi. Saan mo dinala si Xiaomi?
Ay, Mr. He, huwag kang mag-alala. Oo, dapat manugang ang itawag. Xiaomi, bilisan mong buksan ang pinto. Nakatira ako sa bahay ni Kuya Godan. Hindi ba makakaabala sa inyo? Siyempre makakaabala iyon. Alam ko na. Aalis ako agad. Paano ka magsalita? Tingnan mo, natakot ang bata. Xiaomi huwag mong sisihin ang tita mo. Hindi siya magaling magpahayag. Pamilya naman tayong lahat. Bakit hindi pwedeng umuwi at tumira sa bahay? Oo naman, hindi ka namin hahayaang tumira sa iba. Sumama ka na sa amin pa uwi. Tungkol sa nangyari kahapon, isang misunderstanding lang iyon. Oo. Umuwi na tayo agad. Kung hindi, kapag nalaman ni Mr. He, magagalit siya sa atin. Bilis, tara na. Umuwi tayo. Ang ganda ng bahay natin. Ang batang ito. Pilyong bata, pinaglalaruan mo kami. Sabihin ko nga, pareho ang panlasa niya sa atin. Talagang magkatulad. Ano ba talagang nangyayari? Lola Sue, bakit nandito ka rin? Kaya pala. Ikaw pala ang masamang lalaki sa syudad. Balay, kailangan na magpalit ng tawag. Oo. Mabuting lalaki. Ano ba talagang nangyayari? Mayroon bang tao na magsaabi sa akin ng paliwanag? Xiaomi, bakit nandito ka? Ito ang bahay ko. Ikazi Maihua?